Magandang araw po, ako po si John Cachola, Sales Executive dito po sa Mitsubishi Peak Motors sa Bad Santos, dito po sa May Tondo, Manila. On this video po, magko-compare po tayo ng isang 7-seater na MPV at isang 5-seater na subcompact SUV. Ito po ay ang ating Xpander Cross Automatic Transmission at yung ating Xforce GLS CVT. Pero bago po pala ang lahat, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, paki-subscribe na lang po. Dahil tuloy-tuloy po tayo nagbibigay ng mga updates regarding po sa mga promo, discounts at freebies na binibigay po natin sa ating mga clients. Antabayanan nyo po yung ating head-to-head match-up ng dalawang unit na ito. I hope na matulungan ko po kayo na makapag-decide kung ano po ang unit na para sa inyo. So without further ado, tara po, samahan niyo na po kayo, papakita ko na po sa inyo yung ating Xpander Cross Automatic Transmission versus the Xforce GLS CVT. Umpisahan po natin sa kanilang Dynamic Shield Front Fascia. For Xpander Cross, may design po ito na mas sporty and mas masculine dahil sa kanyang grille design. Equipped with LED Daytime Running Light or DRL, LED T-shaped headlamps, and LED fog lamps. All LED na po siya kaya maaasahan na mas visible po ito sa gabi at mas mahaba po ang lifespan. For Xforce GLS CVT naman po, equipped po ito ng 3rd generation front fascia design. Mas stronger, bolder, and mas robust ang kanyang design dahil po sa kanyang honeycomb grille. Ang advantage po nito ay mas maganda po ang airflow sa engine. Nakakatulong po para sa mas less na stress sa performance ng kanyang engine. Like Xpander Cross, equipped din po ito ng LED DRL, T-shaped headlamps, and fog lamps. When it comes naman po sa engine, both Xpander and Xforce ay equipped po ng 1.5 4-inline dual overhead camshaft 16-valve gasoline MIVEC engine. May maximum power po ito na 105 PS over 6,000 RPM. Ang maximum torque naman po nito ay 141 Nm over 4,000 RPM. Since very well tested na po ang engine nito, rest assured na mabibigay po ng excellence performance. Pumunta naman po tayo sa kanilang side profile. For Xpander Cross, equipped po ito ng side body molding na black plastic na matte finish. It gives additional elements sa kanyang form. Meron din po itong keyless operation system na nakakapag-ease sa pag-lock and unlock ng sasakyan. Sa side mirrors naman po, ito po ay auto-fold na integrated na rin po ang kanyang turning signal lights. Equipped po ang Xpander ng 17-inch two-tone alloy wheel na nagbibigay po ng best in its class na 225mm ground clearance. For Xforce naman po, equipped din po ito ng side body molding na pagdating naman po sa may bandang door garnish, makikita ang twist sa kanyang texture dahil sa kanyang honeycomb touch. And like Xpander, integrated na din po ito ng turning signal lights sa kanyang auto-fold side mirrors. When it comes naman po sa mugs, may stock rim po ito na tumataginting na 18-inch two-tone alloy wheels that gives 193mm ground clearance. Para naman po sa kanilang back design, Xpander and Xforce are equipped ng fin-type antenna and built-in spoiler for a sportier look. Plus, it gives the unit aerodynamic feel na nakakatulong makatipid sa gas consumption. On their spoilers, integrated din po ang third brake light na effective as additional safety element. Both Xpander and Xforce are equipped din po ng T-shaped rear combination lamps na LED. Nagbibigay po ito ng additional visibility sa madidilim na kalsada. I-check naman natin guys yung interior ng ating Xpander Cross. So isa sa mga advantage po ng ating Xpander Cross ay itong ating 4-spoke leather wrap steering wheel na katulad po ng steering wheel ng ating Montero Sport. Isa rin po sa mga advantage ng ating Xpander Cross ay itong ating 8-inch na meter cluster na same din po ng meter cluster na ginagamit po sa ating Montero Sport Black Series.
Ito naman po ang ating 9-inch na LCD monitor ng ating Xpander Cross. Equipped na po ito ng Apple CarPlay and Android Auto. Ang Xpander Cross po ay equipped na ng leather seat cover na merong heat guard. Nakakatulong po ito na mag-resist ng heat na galing sa araw. Check naman natin ang second at third row ng ating Xpander Cross. So ito po, naka-leather seat na rin po ang ating Xpander Cross mula second and third row. So, napo-fold po ito para matambol po yung seat para makapasok po sa third row. So, dito po sa ating third row, makikita nyo, napakaluwag pa din po ang ating third row. Meron po itong sariling mga seat belt nandito po and dun po sa kabilang side. So, all seats po ay equipped ng 3-point ELR seat belt. Then, meron po sa third row na 12-volt socket na makakatulong po para sa ating mga third row passengers na makapag-charge ng kanilang gadgets. So yan po ang ating third row ng ating Xpander Cross. Then ang division po ng ating second row seats ay 40 and 60%. So 40% po sa left side, sa likod ng driver side, at 60% po ang seat pagdating naman po ng ating likod ng front passenger side. Pasukin naman natin guys ang interior ng ating X-Force GLS automatic transmission. Ito po ang 3-spoke leather wrap steering wheel ng X-Force GLS automatic transmission. Same po ito ng steering wheel na ginamit sa ating Triton GLS automatic transmission. Ito naman po yung napaka-wide na meter cluster ng ating X-Force. Infotainment system, hindi po magpapahuli ang ating X-Force dahil equipped po ito ng 12.3-inch na SDA or Smartphone Link Display Audio. Built-in na po dito ang ating Apple CarPlay and Android Auto. Isa rin po sa pinagmamalaki ng ating X-Force ay ang kanyang air condition na meron Nano X technology. Nakakatulong po ito na mag-purify ng air sa loob ng cabin. Ito naman po ang ating drive mode switch. Meron po itong normal, wet, gravel at mud options. Nagbabago po ang safety features ng ating unit depende sa isaset po natin na drive mode. Isa rin po sa pinagmamalaki ng ating X-Force ay ang kanyang Yamaha Dynamic Sound System. Meron po itong 4 sound type na pwede niyo pong pagpilian. Nandyan po ang signature, lively, powerful at relaxing na pwede niyo pong piliin depende po sa inyong mood. Ito naman po ang ating storage area na napakaluwag. So yun po yung maigsing comparison ng ating Xpander Cross automatic transmission at X-Force GLS CVT. Para po sa ating Xpander Cross automatic transmission, ang pinaka-lowest SRP po nito ay 1,346,000 pesos. At meron po itong cash discount na around 90,000 pesos. At para po sa ating 5 years in-house financing, for as low as 53,000 pesos ay pwede nyo na pong mayuwi ang ating Xpander Cross automatic transmission. Kasama po dyan yung mga freebies na binibigay natin gaya ng deep dish matting, Bosch Europa horn, HD dashcam, rain visor, hood emblem at marami pa pong iba. Nagbibigay din po tayo ng special freebies na rooftop carrier. Para naman po sa ating X-Force GLS automatic transmission, meron po itong SRP na 1,367,000 pesos. At meron po itong cash discount na around 150,000 pesos. And para po sa ating 5 years in-house financing, for as low as 0 down payment, ay pwede nyo pong mayuwi itong ating napakagandang X-Force GLS CVT. Then kasama po po dyan yung mga freebies gaya ng ating leather seat cover, HD dashcam, deep dish matting, rain visor at marami pa pong iba. Para po sa mga interested, maaari nyo po akong makontak sa aking number na 0956-055-3025 or pwede nyo rin po ako ma-message sa aking Facebook Messenger. Hanapin nyo lang po yung pangalan ko na John Cachola. At sa mga umabot po pala sa part ng video na to, maraming salamat po sa inyong binigay na suporta at panonood. I hope na natulungan ko po kayo na makapag-decide kung ano po ba ang unit na bagay sa inyo. Sa mga hindi pa po pala nakapag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe na lang po dahil tuloy-tuloy po tayo nagbibigay ng mga updates
regarding sa ating promo dito po sa aming dealer. At hopefully na magkita-kita po ulit tayo sa susunod ko po na video. Maraming salamat po.